Anong team ang nagpasikat? Yung sinasabi ni paring Dax dati pa eh. Huwag niyong minamaliit tong team na to. Di ba? Papaya! Bolang kristal ni paring Dax, gumana na naman. Alala niyo dati, sabi ni paring Dax, huwag niyong iniis mo lang McLaren. Simula pa lang ng season eh. Magaling mag-upgrade tong mga to. Tapos eto na, tumama na naman ang hula ni paring Dax. Ano nangyari sa papayas, paring Dax? Oh, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, ang McLaren, they are very well known to be the king of Bolang upgrades. kristal! Kasi even last year, dito sa Miami, dinala yung mga upgrades nila. So even before yung mga past season. At the start, McLarens may not be winning the races. Pero as the season goes on, habang dinadala nila yung mga upgrades nila, talagang makikita mo yung differences sa mga performance ng early races up to the middle part. We cannot really deny na talagang sila ang hari ng mga upgrades sa Formula 1. Parang nakalimutan talaga natin sila ng mga China, Australia, Japan, di ba? Tapos ngayong Miami talaga, kahit nung free practice pa lang, sa qualifying, sa sprint, di ba, Lando? They reminded us na, yo, defending champions, drivers champion, nandito pa kami, hello, Mercedes din ang makina namin, hello. So, wag nyo kaming binabaliwala agad. Nakita ko nga pre nung kailan ba past few seasons, 'di ba? Yung start ng McLarens. Kumbaga, maraming problema yung kotse nila. Ganun din. 2024, parang wala pa sila sa contention ng constructors, 'di ba? Red Bull yung dominant nung early ng 2024. Tapos nung as the season went by, andun lumalabas. Tapos together with yung dalawang drivers nila na, I mean, kita mo naman din yung skill nila, particularly si Lando. Basta bigyan mo siya ng enough or significant upgrades dun sa kotse. Ngayon, di ba, halos sila yung nandun sa podium or at least na-maintain nila yung podium positions nitong latter part ng Miami. Though nung start, parang pinapabaya sila sa ibang teams eh. Tapos nung half ba ng race na doon sila mas nag-perform na talaga. Yes, narinig ko rin sa radyo during the race itself na sinasabi ng mga engineers ng McLaren kay Lando, be patient, just stick with them, be patient, let them yo-yo. Kasi alam ng mga engineers ng McLaren na yung Mercedes and then Ferrari, mag-yo-yo yan, magpapalitan ng pwesto yan. Just wait for the right opportunity for you to be able to overtake. Yun nga ginawa ni Lando. I think he had the chance to win talaga. Kung hindi lang nag-work yung undercut ni Kimi Antonelli kay Lando Norris. So, di ba naungusan ni Oscar si Charles bago pa man nag-spin move si Charles, di ba? Kuha na rin talaga legitimately ni Oscar yung podium position nun bago pa minalas si Leclerc. Yes, correct. And dito ulit pinakita ng McLaren yung kanilang consistency kasi unlike other teams na habang tumatagal yung race, nagde-degrade yung mga tires nila, bumabagal. Pero itong McLaren, I think ito yung classic na McLaren na nakita natin noong 2025 season na maganda yung kanilang tire management talaga. Mabait yung chassis ng McLaren sa gulong. So that's why even during the last part of the race, yung mga closing laps, pabilis pa rin yung kanilang pace, di ba? Kung mapapansin nyo dito sa Miami, during the last 5 laps yata, nag-push na talaga si Piastri na habulin si Leclerc. And nagawa nga niya during the last lap before mag-spin si Leclerc.